A blessed evening everyone. Praise the Lord po. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Hello po sa ating NPD prayer warriors. Blessed evening po sa lahat. Tonight po, schedule po ng JCLIM, Jesus Christ the Light International Ministry. And first of all, we would like to encourage po sa lahat ng ating viewers, sa lahat ng MPD members, to share po yung live na to at sama-sama po nating ipag-pray, mag-intercede sa prayer focus po ng ICAC NPD. And hello po sa ating mga viewers. Praise God. Hello po kay Tito Rod. How are you, Tito Rod? Kay Ate Jovi, kay Ate Lita, kay Sis Princess, kay Mami Lou, at sa lahat ng ating mga viewers. Bago po tayo mag-start, mag-proceed, awitan po muna natin ang Panginoon. So, we would like also to encourage all na i-share. Pwede po nating i-post, i-share po ang ating mga prayer request po, mga personal prayer request. Pwede po nating i-comment po dito sa ating live. Awitan po muna natin ang ating Panginoon. Praise God po. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa gabi pong ito na muli tayo po ay dinako sa gawain niya ngayong gabi. No, pinagsama-sama po tayong muli to intercede for one another and to stand in the gap. Amen. And so tonight, let's continually have the heart of humility, heart of faith, and heart of compassion as we approach His throne of grace. Amen. For we know that the God we are serving is the one who hears our prayers, and with Him nothing is impossible. Amen. So let's continue to focus our eyes and let's all have that expectant heart that God will do great and mighty things sa buhay po ng bawat isa. Amen. So, bago po tayo magpuri, atin po munang itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Pasalamatan po namin siya. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, Panginoon, Lord God. Oh, we praise you, God. We glorify, we magnify your holy name, Jesus. Our King of Kings and Lord of Lords. The name that is above every name, O God. Hallelujah, Lord. We exalt you, Panginoon. We glorify your name. We adore you and we honor you in our lives, Panginoon. For you are the God who never changed, Lord God. You are the same yesterday, today, and forever, O God. Hallelujah. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang aming Diyos na kailanman hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan, O Diyos. Ang aming Diyos na kailanman hindi nagkulang sa amin, O God. Oh, salamat, O God, dahil Ikaw ay Ikaw sa amin pong mga buhay. Truly, Lord, nothing compares to you, God, and no one is greater than you, Panginoon. Hallelujah. You are our Abba Father, O God. Our good, good Father is always there for us, Lord, who always loves and cares for us so much, O God. And so tonight, O God, here we are, Panginoon. Patuloy na lumalapit sa inyo, O God, ng may pagpapakumbaba, O Diyos. Lord, continually search our hearts tonight, O God. For we only desire one thing, O God, and that is to encounter you, Panginoon. Hallelujah. Muli mo kaming katagpuin sa lugar po na to, O God. At muli mong iparanas, O Diyos, sa iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan, O God. Hallelujah. Tonight, O God, we choose to surrender everything unto you, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming Diyos, O God, na laging nandyan para sa amin. Our ever-present help, O God. Our omnipresent, omnipotent, and omniscient God. Hallelujah. Lord, nakikita mo lahat, O God, ng bawat sitwasyon ng iyong mga anak, Panginoon. And so, Lord, we will continually, Panginoon, choose to put our trust and hope unto you, Jesus. Dahil sinabi mo sa iyong salita, O God, na walang sino man sa iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo, God, ang mapapahiya, O Diyos. Kaya patuloy na pangahawakan po namin ang mga pangako mo, O God, sa amin pong mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Tapat ka, O Diyos, sa lahat ng iyong mga pangako sa amin, Panginoon. And so tonight, O God, patuloy at patuloy ka naming itataas, O Diyos. Patuloy at patuloy na pasasalamatan, O God, sa amin pong mga buhay. For truly, God, you are worthy of all our praises, O God. You are worthy of all our thanksgiving.
Oh, salamat, O Diyos. Purihin ka, O God, sa amin po mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, we continually lift your name in this place, O God. Oh, Jesus. Oh, we lift your name in this place, O God. Biyaya mo ay laging nararanasan.
ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais. Lord, hallelujah! Ito ang nais namin, O Diyos, ang patuloy na maitaas ka sa aming buhay. Kaya naman, O Diyos, wala
whatever seasons we are in, Lord, we will continually lift your name in our lives, oh God. We will always choose to lift your name sa amin po mga buhay, oh God. Hallelujah. The King of all kings, the Lord of lords, the name that is above every name, Lord God. Hallelujah. You deserve all the praises. Come on, let's continue to sing. Hallelujah. Oh, most worthy of praise. Hallelujah, Lord Jesus. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. For the last time, come on church. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Jesus. Amen. Praise God. Thank you, worship team. Praise the Lord. Praise God. Tunay nga po no, na napakasarap purihin, awitan ng ating Panginoon. Na unang-una sa gagawin po natin, sa lahat ng gagawin po natin, is napakasarap po talaga na unahin at purihin natin ang Panginoon. So, ngayong gabi po, magkakaroon po tayo ng devotion, and after that, we will pray po sa prayer focus po na binigay sa atin ng ICAC, NPD, and sama-sama po natin mag-intercede po tayo sa mga prayer request. And sa mga may mga prayer request, don't be shy to share po, to comments your prayer request para maisama po natin na ipag-pray po ang ating mga prayers. So once again, hello po again sa ating mga viewers na kasama po natin tonight. Hello po Ate Eds. Hello po. Hi si Sheena, praise God from Laguna, Philippines. Hello Sisi, we miss you here. And hello, Mami Bebeng. Praise God. You are watching with us. And hello, Mami Lulu. Ate Lorna. Kay Sheikha Dine. Kay Ate Diney. Hello po, Tito Ronnie Gabrielio. Blessed evening po. Praise God. Kay Ate Joby. Kay Ate Lita. Hello po sa ating mga viewers. Praise the Lord. And samahan niyo po kami, sabay-sabay po tayo online na ipagpipray lahat po ng prayer request. Hello po, Pastor Grace and Pastor Albert. Praise God po. And hello sa ating mga 24,000 viewers. Blessed evening po sa lahat. Ay, 25 na. Ayun, praise God. Praise the Lord. So, don't be shy po to share your prayer request. Pagkatapos po ng ating devotion, ipagpe-pray po natin yon. So, tonight, yung scripture po natin na binigay po sa atin is makikita po sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 3. Yan po yung binigay na scripture sa atin for tonight's devotion. So, praise God po, yung verse na to, I believe sa JCLIM is lagi po natin itong naririnig at lagi po itong nababanggit po sa ating intercessory prayer meeting. Isa po itong verse sa mga famous verses po na lagi pong na-exhort when it comes to intercessory prayer meeting every Wednesday po sa ating IP, no?
So, sabi nga po dito, ulitin lang po natin ulit. Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 3, ito po yung ating scripture for tonight's devotion. So, sabi po dito, I urge you, first of all, to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Ayan, may prayer request po si Tito Ronnie. Praise God. Please pray po for my daughter. Sana po mawala na po yung kidney stone at gallstone niya. Siya din po, prayer din po sa apo ko. Sana makapasa siya sa exam sa APCAT. Ayan. And let's pray for it, Tito Ronnie. Sama po natin at mga kapatid, sa mga nag-i-intercede sa atin online, sa kanilang mga tahanan, let us also include in our prayers, sa prayer request po ni Tito Ronnie Gabrielio. Yan, isama po siya sa lista. Sa prayer request ni Tito Ronnie. And, ayan po. So, yung text po natin tonight is makikita po sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 3. Sabi nga po doon ulit, again, here, sabi po niya, I urge you, first of all, to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior. So ito po yung ating text for tonight. And the title po nito is Pray First and Pray for All People. So dito po sa verse na to, Paul begins with, I urge you, first of all. Diba? Ang una-una po doon sa chapter 2, verse 1 pa lang, I urge you, first of all. So he emphasized po nito yung urgency and yung priority. How very important na pinakauna po nating gagawin is mag-pray. Sabi po niya, di ba? I urge you, first of all. So, unang-una po nating gagawin is mag-pray. Sabi po niya doon, to pray for all people, ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. So ito po yung ano po ni Apostle Paul na napaka-importante po na sa bawat sitwasyon is kailangan pong unang-una po nating gagawin is mag-pray, ipag-pray. Yun po yung ano po ni Apostle Paul dito, na i-emphasize talaga na hindi po agad mauna yung reaction, yung comment, or yung respond po natin sa bawat sitwasyon, but bagkos ipag-pray po natin. Much better po na idulog po natin unang-una, above all, higit sa lahat, is kay Lord po muna natin sabihin. Ayan. So, tayo din po as a believers, no? As a believers, we are called to pray not only for ourselves and not only for our loved ones. And hindi lang po tinawag tayo ng Panginoon para ipag-pray lang po natin yung sarili natin, kundi para din po sa ibang tao. 'Di ba? Sabi po niya dito, I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them. So, hindi lang po tinawag tayo, yung purpose po natin is not just for ourselves, but for others also. So, when it comes to prayer, wag lang po yung sarili lang po natin ang unahin natin. Wag lang po yung, lagi lang po yung sarili lang natin yung pinagpe-pray natin. We are always praying for ourselves, everything for ourselves, our needs, yung lahat ng pangangailangan natin, yung lahat ng pinagpe-pray natin is all about ourselves. So tonight is a reminder to everyone na hindi lamang po para sa sarili natin, but it is really important to pray for other people also. Hindi lang din po yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kakilala natin na gusto natin na sila lang ang i-bless, sila lang yung dinudulog natin kay Lord, pati din po yung mga ibang tao. And diba sabi po niya for all people, and sa verse 2, pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. So, not just for ourselves, not just for our loved ones,
not just for the people that we know, but also sa lahat po ng tao, including po those in leadership and in authority, sa lahat po ng mga leaders, sa mga kilala natin, sa mga kilala sa mga leaders natin in community, sa ministry, sa nations, sa mga leaders. Alam po natin ang nangyayari ngayon sa paligid natin, especially here in the Middle East, in the region, no, yung conflict na nangyayari around this region na talagang napaka-powerful yung words, yung voices ng mga leaders. So it is really important po na ipag-pray po natin sila, and sila yung nagli-lead ng bansa, sila yung may authority, yung voice nila napaka-significant ng command nila na yun ang sinusunod, no. So tayo as mananampalataya, as Christians, hindi po tayo tinawag para maging commentator, maging reactor, kundi tinawag po tayo na maging intercessor po. Mag-intercede po tayo sa prayer. Amen? Pero sometimes, sabi nga po dito na sometimes it is difficult to pray for leaders when we disagree with their decisions or see their shortcomings. Ang mga leaders po, like sa mga ministry, sa mga bansa, sa community, tao lang din po ang mga yan. Nagkakamali din po. So instead na mag-oppose tayo, instead na mag-react tayo, mag-comment tayo ng mga negative na statement, why not, much better po na ipag-pray po natin sila. Ipag-pray po natin, mag-intercede po tayo sa prayer na patuloy na manguna si Lord sa kanilang mga buhay. Amen po. And ito po yung reminder po sa atin, no, na reminder po sa atin ng salita ng Panginoon ngayong gabi na ipag-pray po natin, sabi po dito na all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. Yet God's word reminds us that our responsibility is not first to criticize. Yung responsibility po natin as a Christians, as a believers, as a follower of Christ, hindi po para mag-criticize sa mga mali ng mga leaders, kundi at hindi din po mag-criticize, kundi mag-obey po tayo sa God's word. So as a children of God, as a follower of Christ, tinawag po tayo, we are called para mag-intercede po sa ating mga leaders na ipag-pray po natin sila. Amen po. So Christians should not be as a commentator or reactor, but as intercessors. Amen. So, when we pray for those in authority, pag pinagpipray po natin sila, we invite God's wisdom, justice, and peace to prevail. Yun po yung manguna, yung mag-reign. And we trust that God can guide their hearts, grant them wisdom, and accomplish His purposes. So, yun po yung role natin as a believer, no, na ipag-pray yung mga leaders, ipag-pray po yung nasa authority, ipag-pray po yung nangunguna or yung mga itinalaga ni Lord. Hindi po tayo mag-against them. Like for example, yung mga nangyayari ngayon as bilang Pilipino, no? Marami tayong naririnig sa mga balita at yung mga kababayan, medyo nag-iiba yung na may color na, no? Nag-iiba sila ng may yellow, may pink, may ano bang kulay yun? May green, may blue, blue ba? May red. So iba-iba na yung kulay ng nasisira minsan yung pamilya dahil sa politics, kasi kung sinong leader ang side nila, kung sino yung leader na gusto nila, kung sino yung may mga kaibigan na pong nasisira yung friendship, may mga pamilya na nasisira na din dahil sa politics, kung sino yung kinakampihan nila. So instead po na mag-oppose tayo sa mga leaders na itinalaga ng Panginoon, sa mga ni-raise ni Lord, especially sa ating bansa, why not mag-intercede po tayo na andun yung pangunguna ni Lord? Huwag po tayong as a Christian, no, na mangunguna sa mga negative comments, negative na mga nagre-release tayo ng mga negative statements sa mga leaders na itinalaga ng Lord. Why not idalhin po natin kay Lord? Why not dalhin po natin sa prayer? Idaan po natin sa prayer. Kasi I believe
that's why itinalaga sila ng Panginoon doon. May purpose si Lord kung bakit sila ang tinalaga doon. So let us pray for them. Although nakikita natin na hindi maganda yung leadership nila, may nagko-comments na may mga negative comments na maririnig natin sa ating bansa or any nations, no, any may maririnig tayong mga negative na sinasabi sa mga leaders. Like for example, kay Trump, marami ka din, may positive, may negative kang maririnig. Sa Pilipinas, no, may sa ating president or sa mga tinalagang sa government, may positive, may negative kang maririnig. So for those sa mga tayo bilang isang mga Kristiyano, why not hindi po tayo maging wag tayo makisali, kundi idaan po natin sa prayer, idulog po natin kay Lord na ang pangunguna ng Panginoon, ang pagkilos, paghipon ni Lord for those leaders na itinalaga niya, ni-raise niyang leaders, is mahipon ni Lord ang puso at mas mangibabaw yung yung takot sa Panginoon at bigyan pa sila ng wisdom na Lord. Yan. Yun po yung pag-pray natin. Instead na mag-react, mag-comment tayo ng mga negative, maging intercessor po tayo na as a Christians, dinadaan po natin sa prayer ang lahat ng bagay. Hindi tayo makikisali sa mga magko-comment tayo sa Facebook or sa mga social media, makikisali tayo sa mga negative na mga comments. But because as Christians, let us be reminded tonight na ang purpose po natin is maging intercessor po tayo sa mga sitwasyon at ipag-pray po natin. Kahit hindi natin sila gusto, yung mga leaders na tinalaga ni Lord, kahit hindi po natin sila gusto, is ipag-pray po natin sila. Amen? Kasi may purpose kung bakit inalaw na sila yung inilagay ni Lord doon sa pwesto na yon. Amen po. So, when God's people faithfully, sabi po doon sa verse 3, this is good and pleases God our Savior. Di po ba? Sabi po dito, pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. And in verse 3, it says that this is good and pleases God, our Savior. So, di ba, mas nalulugod po ang Panginoon. So, instead na makisali tayo doon, makisawsaw tayo sa mga negative comments, why not ipag-pray po natin at mas idalhin natin kay Lord, isurrender natin kay Lord yung ating mga nakikita na mga hindi maganda sa ating mga leaders, mga shortcomings or mga negative na hindi nila na-fulfill yung duty nila or may nakikita tayong something, is idaan po natin, idulog po natin kay Lord. Amen. When God's people faithfully pray, it contributes to an environment where we can live in peace, grow in godliness, and freely share the gospel. Yon. Mas gamitin pa natin ang salita ng Panginoon na mas ma-share at mas mangusap pa ito sa kanila. Amen. So tonight po mga kapatid, instead of focusing on what is beyond our control, bring it before the Lord in prayer. So kaysa mag-focus tayo sa mga negative situations around us, yung mga negative na mga balita or ano yung na lalaman natin, naririnig natin dito sa paligid, sa bansa sa Middle East or sa bansa natin or sa mga negativity na mga pangyayari sa buong mundo, why not is ipag-pray po natin, lift up po natin na yun kay Lord. Amen po. So prayer may not always change the situation immediately, but it always invites God's presence, power, and peace into it. So yun po yung ating ipag-pray na si Lord yung mag-intercede. Hindi po natin kaya yon, hindi po natin kayang ang lahat ng mga sitwasyon na nangyayari. Kaya ang kaya po natin gawin, ang kaya po nating magawa po natin bilang isang Kristiyano is yung mag-stand in the gap na yung mga pangyayari is madala po natin sa prayer. Yun po, praise God. So tonight po, ang ating prayer focus na ibinigay po sa atin ng ICAC-NPD is number 1 po is pray for Qatar. Yan po, yung unang-una po nating prayer. Pag-pray po natin ng Qatar, the Emir, his officials, and his family. Especially po last month, no, nung nawala pa lang yung the father Emir, si Sheikh Hamad. So, nagmo-mourn pa po yung family nila. Let us continue to pray the comfort
for the Altani family. And number 2 po na prayer po ng ICAC is pray for all nations and pray specifically for our country, the Philippines. Ayan, pag-pray po natin ang ating bansang Pilipinas at sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Pray for peace. And number 3 po na prayer is pray for ICAC, including Bishop Beda, and ICAC as a body of Christ for unity, and pray for the ICAC worship building. Ayan. Yan po yung ipag-pray po natin. And sa mga additional prayer requests. So, si Tito Rod sa family niya, and for the divine wisdom and understanding and protection for his family. And si Tito Ronnie po, yung kanyang anak, yung daughter po ni Tito Ronnie. Anong pangalan po ng anak ni Tito Ronnie? Naalala niyo? Si sis, kidney stone. Daughter, Marjorie Gabrielio. Okay. Yan. So, isama po natin sa prayer po yung anak ni Tito Ronnie, na mawala po yung gallstone niya, kidney stone and gallstone. Okay. And any other prayer request po, don't be shy to share po, to comment. And prayer sa makapasa sa APCAT. And sino pa po yung may mga additional prayer request, APCAT exam? And si Mommy Metmet, blessed evening. Prayer for job application ng anak ng si Natalie sa Marina. Si Lord po ang kanyang backer. Amen! Mas malakas na backer po si Lord, Mommy Met. Praise God. So, prayer po. Pag-pray po natin si Mommy Metmet. And sulat ko lang po, Mommy, para for her daughter. Ayan. So, any prayer request po? Additional prayer request? Hello, Mommy Divine. And si Ate Eds. Ayan. Ayan po. So, yun po, kagaya nga po ng ating devotion tonight, no, na kailangan natin ipag-pray ang hindi lang po yung sarili natin, but bagkus yung mga leaders natin. Ayan. So, once again, mapagpalang gabi po sa bawat isa. And as we are assigned po for tonight's devotion, this is Sister Freda po para mag-lead ng prayer for tonight. So, any additional prayer request po, you can comment. Pakisama sa prayer. Okay, si Mommy Divine, pakisama sa prayer ang kapatid ko sa complete healing po sa operation. Ano yung pangalan po, Mommy Divine, ng kapatid niyo po? Okay. Hello, Inday Carol. Prayer for normal ang BP. Si Mommy Divine, yung pangalan po ng si Brother Oristos Padilla. Hello po. Pasama po sa prayers ng safety ng family ko po sa Pinas at mga mahal sa buhay and good health po sa lahat. Amen. Praise God po. Family. Sige, sulat ko lang po yung mga prayer para hindi po siya mawala mamaya sa live. And
Si Sis Carol for her father. Si Mami Divine, Mami Divine, ano po yung pangalan ng kapatid nyo? Normal BP. Yan, praise God po. So, mag-pray na po tayo sa ating mga prayer requests, sa ibinigay pong prayer focus ng ICAC in PD team, sa binigay po sa ating prayer focus. So, sama-sama po natin na ipag-pray. Okay, here's additional prayer. Si Pastor Billy Orenciada. Okay po, Mami. Siya. Complete healing. And Pastor Billy Orenciada. Complete healing. Pastor Billy. And complete healing. And Dave Vergara. Heart bypass operation. Tapos na po yung bypass operation. First schedule pa. Okay, let's pray na ma-schedule na to at yung victorious na operation. Ayan. So, ito po yung ating mga prayer request. So, mga kapatid, sa lahat po ng ating mga onliners, sa lahat ng kasama natin ngayong gabi, mag-intercede po tayo at sama-sama po natin ipag-pray yung mga prayer focus for tonight. Yung prayer focus na binigay sa atin ng ICAC in PD and our prayer request po here in the comments. And pag may mga personal prayer, isama din po natin. Amen po, praise God. So, yun, napakabuti ni Lord. Katulad nga po ng reminder, katulad nga po ng scripture na binigay sa atin tonight, it's a reminder na kailangang ipag-pray lang din po, hindi po yung sarili natin. Once again, here is our, yung verse po natin sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 3. I urge you, first of all, to pray for all people, ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. For this, pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior. So tonight, sama po natin ipag-pray yung ating prayer, focus, and mga prayer request ng ating mga kapatid. Thanksgiving po para sa natapos. Ayan, kay Sis Blessy. Let's pray. Thanksgiving, natapos na birthday ng anak ko. Wow, praise God. So let us pray for kay Sis Blessy para sa kanyang birthday Thanksgiving. Ayan. Praying celebration. Praise the Lord. And also, let's pray for Sis Blessy, ang patuloy na pagsama ni Lord sa kanya at sa buong pamilya. Amen. And pasama sa prayer, kay Sis Princess, anak ko, Andrea Magtalas, to overcome yung situation niya ngayon. Okay, let's pray for Sis Princess po, Angelo. For her daughter, Andrea.
Ayan. Ayan, praise God. So, yun po. Once again, mga kapatid, sama-sama po natin ipag-pray, yung prayer focus, and yung mga prayer request ng ating mga kapatid. Ayan, praise God. So, hallelujah, 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 Jesus. We praise and glorify you, Panginoon. O Ama naming makapangyarihan, O God, maraming salamat, Panginoon, sa katapatan at kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Thank you for tonight, Panginoon, O God, na muli, O God, hindi man po kami magkasama-sama, but because we are united in spirit and in truth, Panginoon, O God. And we come, Panginoon, to you, O God, with a humble heart and spirit, Panginoon, na patuloy ka naming pupurihin, sasambahin, dadakilain, Panginoon. Itataas, O God, ang iyong pangalan, Panginoon, O God, for truly you are great, O God. You are faithful, Panginoon. You are loving, Panginoon, O God. Lord, wala kang katulad, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Salamat, Lord, sa mga ginagawa mo. Salamat, Lord, sa katapatan mo sa aming buhay, O God. For tonight, Panginoon, we lift up to you our prayers, Panginoon, O God. Yung prayers ng NPD, Panginoon, na patuloy na idinudulog sa inyo, Panginoon, O God. We pray, Panginoon, O God, for Qatar, Panginoon, O God, na Lord, patuloy mong andun yung pagkilos mo to bless this country, Panginoon, O God. Continue, Panginoon, to provide, Panginoon, your provisions, your sustenance, Panginoon, O God, at manatili, Panginoon, yung economic stability, financial stability ng bansa na to, Panginoon, O Lord, at continually, Panginoon, na manahan yung kapayapaan sa bansang ito, Panginoon, O God, na Lord, matanggal yung takot, worries, and fear ng bawat isa, Panginoon, O God, but bagkus, Lord, mag-stand firm at patuloy, Panginoon, na andun yung faith, Panginoon, deeper faith, Panginoon, stronger faith pa, Panginoon, O God, at ang bawat isa ay magtitiwala sa inyo, O God. Lord, we pray po, Panginoon, O God, sa Emir, Panginoon, continue to give him the strength, Panginoon, O God, the wisdom, heavenly wisdom, Panginoon. Continue to use them, Panginoon, O God, na ginagamit mo siyang pagpapala, Panginoon, for allowing, O God, the Christian community na malaya, Panginoon, nakakapagpuri, O God, malaya, Panginoon, na sinasamba ang iyong pangalan, O God. Thank you for touching his heart, Panginoon, O God, na walang restriction, Panginoon, sa mga Christian community here in Qatar, Panginoon, O God. We're praying, Panginoon, O Lord, na continually to bless him, Panginoon, O God, provide, sustain, Panginoon, O God, sa kanya at sa buong pamilya, Panginoon, O God. Lord, ang patuloy na pagpapala, Panginoon, sa kanya at sa buong pamilya niya, Panginoon, especially sa nagdaang season, nagdaan sa pagkawala ng Father Emir, Panginoon. Lord, continue to comfort their heart na we know that up to this day, Panginoon, O God, until this moment, Panginoon, we know na nagmo-mourn pa po yung family nila, O God. Continue, Panginoon, to bring peace, Panginoon, comfort them, Panginoon, Lord, na ma-overcome nila, Panginoon, yung pagkawala ng kanilang tatay, Panginoon. Lord, praying yung blessings mo sa kanila, continue to give them, Panginoon, the good health, Panginoon, away from danger, yung buong family ng Althani family, and continue, Panginoon, yung pag-iingat mo sa buong pamilya nila, O God, as they lead this country, Panginoon, patuloy, Panginoon, na bigyan mo sila ng kalakasan, ng wisdom, Panginoon, and ang heart, Panginoon, na patuloy kinoconsider nila yung mga Christian people, Christian community here in Qatar, Panginoon. Thank you for their lives, Panginoon, kaya patuloy namin silang itinataas sa inyo na ang iyong pagsama, ang iyong pagkilos sa kanilang buong pamilya, Panginoon, ang siyang patuloy manahan, O God. And for all the leaders here in the country, for our companies also, Panginoon, praying, Panginoon, yung blessing mo, yung provision mo, Panginoon, and we rebuke, Panginoon, yung mga termination, Panginoon, we rebuke it in Jesus' mighty name. But bagkos, Panginoon, O God, we're praying for more project, mag-a-arise, Panginoon, yung mas maraming project at blessing pa sa bansang ito, Panginoon, O God. Cover this country, Panginoon, the whole nation of Qatar with the blood of Jesus, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama at pagkilos mo sa bansang ito, Panginoon, O Lord. And for all the people, sa lahat po ng mga expats, sa mga Filipino community,
community, sa mga Filipino Christians, Panginoon, O God. We pray, O Lord, na patuloy na bigyan mo ng kalakasan, Panginoon, O stronger faith, Panginoon, O God, firmness, Panginoon, and hope in you alone, Panginoon. Ang bawat isa, O God, ay patuloy na mananampalataya at lalalim pa, Panginoon, at magtitiwala sa iyo, Panginoon. Hindi sila masishaken ng mga news or whatever they heard, the negative situations around us here, Panginoon, in the region, but bagkos, Lord, ang aming pagtitiwala ay higit sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy kang manahan sa bawat puso, lalo na sa lahat ng mananampalataya, Panginoon, that you will unite us, Panginoon, O God. You will strengthen our heart, Panginoon, and you will give peace and joy in our hearts, O God. And Lord, we pray, Panginoon, for all the nations, Panginoon, O God, especially for our country, Panginoon, our beloved Philippines, O God. Lord, we lift up to you the nations, Panginoon, ng Pilipinas, Panginoon, and all the leaders, Panginoon, and all the Filipino community, Panginoon, O God, sa lahat, Panginoon, ng mga Pilipino, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, O God, salvation for everyone, O God, dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa ay makakilala sa iyo, that every Filipino, O God, will seek you, Panginoon, will know you, Panginoon, will acknowledge you, O God, and will surrender their heart and their life to you, Panginoon, O Lord. Especially, Panginoon, all our leaders, O God. Lord, continue, Panginoon, O God, to touch each and every heart of all the leaders, Panginoon, in the Philippines, O Lord, na patuloy, Panginoon, na makagawa sila ng bagay, Panginoon, O God, nang naayon sa iyong purpose, Panginoon, O God. Touch their hearts, Panginoon, and give them the heavenly wisdom, Panginoon, O God, na Lord, ang kanilang magampanan nila, Panginoon, yung purpose mo, Panginoon, kung bakit mo sila itinalaga sa posisyon na yun, Panginoon, O God. Lord, patuloy yung pagkilos mo, panahan mo sa kanilang puso, sa kanilang mga buhay, Panginoon, O God, and praying that they will encounter you, Panginoon, O Lord, na ang pangunguna mo sa bawat isa. And we pray, Panginoon, for the Philippines, Panginoon, na mawala yung worldly activities, Panginoon, worldly events, Panginoon, O Lord, we cast it out, O God, na Lord, mas manahan ang gawain, Panginoon, ng ang iyong ministeryo, Panginoon, ang iyong gawain ang siyang patuloy na mas makilala, Panginoon, mas ang iyong gawain, Panginoon, ang siyang mag-govern, Panginoon, in the country, in our beloved country, in the Philippines, Panginoon, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, andoon yung takot sa inyo, may godly fear, Panginoon, hindi makakagawa ng bagay, Panginoon, na hindi ka aya-aya sa iyong harapan, na hindi ka lugod-lugod sa iyo, Panginoon, because we pray, Panginoon, to each and every Filipinos, Panginoon, O God, na Lord, let each and every life of all the Filipinos, Panginoon, will be pleasing to you, O God. Will give a smile into your face, Panginoon, O Lord. And we pray, Panginoon, the protection sa buong bansa ng Pilipinas for any typhoons, any destructions, whatever it is, Panginoon, O God. Andun yung prayer namin ng protection, Panginoon. Andun yung pag-iingat mo sa bansang Pilipinas, O God, at nawa ma-restore, Panginoon, yung economic stability, Panginoon, more jobs for our fellow Filipinos, Panginoon, more jobs, Panginoon, sa mga kababayan namin, Panginoon, na sa lahat ng naghahanap ng trabaho, O God, ay Lord, magkaroon ng opportunity, more project in the Philippines, na ang lahat ng mga Pilipino ay magkaroon ng trabaho, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po na kumilos ka, Panginoon, sa bansa ng Pilipinas. This is a country, your chosen country, Panginoon, chosen people, Panginoon, the only Christians, Panginoon, na napapalibutan man po siya ng ibang pananampalataya, Panginoon. But pagkos, salamat, Panginoon, at sa bansang Pilipinas kumikilos ka, Panginoon, na higit na mas maraming Pilipino, na higit na mas marami yung Christian community in the Philippines, na ikaw yung sinasamba, Panginoon, O God. And we pray, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo na lahat at bawat isa, Panginoon, ay makakilala sa iyo, because we believe that if there is Jesus in each and every heart, Panginoon, O God,
Lord, andoon yung kapayapaan, Panginoon. Andoon yung pag-ibig, Panginoon. Andoon yung unity, Panginoon, O God, na hindi makakagawa ng mga bagay, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, O God, pag mayroong Panginoong Hesukristo sa bawat puso ng bawat Pilipino, Panginoon. Patuloy na ikaw ang siyang kumilos sa aming bansang Pilipinas, Lord. Patuloy kang maitaas at masamba, Panginoon, O God, sa bansa ng Pilipinas, so Lord. We entrust to you everything. We surrender to you everything, Lord. At ikaw po ang patuloy na manguna sa bansa ng Pilipinas, Lord. Hallelujah. And we pray din po, Panginoon, for the ICAC, especially for Bishop Beda, Panginoon, for our Tatay Beda, Panginoon, na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, give him the good health, Panginoon, the strength, Panginoon, O God, sustenance, provision, Panginoon, O Lord, pangunguna sa kanyang buhay, Panginoon. We thank you for his life, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, O God, sa vision na itinalaga mo para sa Christian community here in Qatar, Panginoon, O God. We thank you, the Lord, for his life, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, O God. Patuloy, ikaw po ang patuloy na magbigay ng kalakasan, proteksyon sa kanya at sa kanyang buong pamilya, Panginoon, provision and blessings, Panginoon, favor, Panginoon, sa kanya at patuloy continue to give him, Panginoon, the heavenly wisdom as he lead, Panginoon, the ICAC community, the ICAC churches, Panginoon, O God. Patuloy na ikaw ang siyang sumama kay Tatay Beda, Panginoon, O Lord. And we pray for all, O God, the ICAC community, as a body of Christ, Panginoon, here in Qatar, na andun yung united in spirit and in truth, united, Panginoon, for your glory alone, O God. We pray, Panginoon, O God, na patuloy, Lord, na gamitin mo, Panginoon, ang ICAC, Panginoon, na andoon yung pagkakaisa ng bawat churches, Panginoon, O Lord, and especially for the vision na ang ginagawa, Panginoon, na project ng ICAC for the ICAC worship building, Panginoon, na naumpisahan na. Lord, we pray, Panginoon, yung panginguna mo, yung favor mo, yung provision mo, Panginoon, O God, that you will touch, Panginoon, people, you will use people, Panginoon, O Lord, and you will bless each and every Christian community, each and every Christian, Panginoon, follower of Christ, Panginoon, na gagamitin mo as a channel of your blessings para, Panginoon, Lord, sa pagpagawa ng ICAC building here in Qatar, Panginoon, O Lord. Patuloy na ang iyong protection, provision, sustenance, Panginoon, sa project na ito, O God. Lord, ang pagkilos mo na andun magtuloy-tuloy, Panginoon, na ito'y matapos as soon as possible. At ito yung building na to, Panginoon, is going to be a worship house na sa building na to, Panginoon, will gather, Panginoon, the Christian community na patuloy na walang ibang sasambahin at walang ibang dadakilain kundi ikaw lamang, O Diyos, at matuloy kang makikilala sa bansa ng Qatar. You are the God in this country, God in this community, Panginoon, O Lord, na ikaw ang siyang mangunguna, O God, at makikilala, Panginoon, O Lord, sa bansa ng Qatar. Lord, thank you so much for everything that you do at sa lahat ng ginagawa mo sa bawat isa, sa bawat mananampalataya, Panginoon. Patuloy na bigyan mo ng puso, O God, that will seek you, that will honor you, Panginoon, that will acknowledge you, Panginoon, Lord. Ang bawat isa, Panginoon, magkaroon ng humility, Panginoon, O God, at mamuhay ng naaayon sa iyong salita, Panginoon, O Lord, naaayon, Panginoon, sa iyong purpose, O God, that each and every one, Panginoon, will walk according to your words, according to your righteousness, Panginoon, and according to the path that you prepare to each and every one, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, O God, na ang bawat Kristiyano, Panginoon, O God, Lord, ay gamitin mo, Panginoon, to be the light and salt, O God, sa mundong ito, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat Kristiyano, Panginoon, O God, to have a stronger faith, Panginoon, O God. Mas lumakas pa ang pananampalataya, Panginoon, O God. Kahit anong season pa ang kanilang pagdaanan, Panginoon, O God, Lord, we will not be shaken, Panginoon, because we have the God, Panginoon, O God, the powerful God, the Almighty God, the triumphant God na aming pinupuri at sinasamba sa aming buhay, Panginoon, O God. Lord, tonight, tinataas din po namin ang prayer request ng aming mga kapatid, Panginoon, O God, sa buhay ni Tito Rod, O God. We pray, Panginoon, as he requests the prayer, Panginoon, for his family, Panginoon, O God, the divine wisdom, understanding, and protection para sa kanyang buong pamilya, Panginoon.
Panginoon. Lord, sa buong pamilya ni Tito Rod, Panginoon, patuloy ang pagkilos mo, pagsama mo sa kanila, na united them, Panginoon, at dalangin namin, O God, the relationship, Panginoon, na kung anong relationship nila, Panginoon, sa inyo, Panginoon, ganun din po ang mapangyari sa kanyang mga anak, Panginoon, na ito po ang patuloy na dalangin nila ni Mami Luisa, Panginoon, sa buong pamilya nila, sa buong angkan nila, Panginoon, their prayers, their heart's desire, Panginoon, O God, na whatever is the relationship that they have them with you right now, Panginoon, O God, let their family, let their children, Panginoon, experience also that kind of relationship, Panginoon. Maranasan din po, Panginoon, nila yung ganong relasyon, Panginoon, yung kung how they encounter you, Panginoon, O Lord, kung paano mo sila na-encounter, ganun din po sa kanilang buong pamilya, lalo na sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo, Panginoon. Lead them, guide their steps, Panginoon, na Lord, sa prayer, Panginoon, ni Tito Rod at ni Mama Luisa, na makasama din po namin silang magpupuri, Panginoon, at sasambahin at magsuserve sa iyong dakilang pangalan. Continue to bless them, Panginoon, si Tito Rod na nasa Maldives, Panginoon. Give them, Panginoon, give him the good health, Panginoon, protection sa bawat araw, Panginoon, ng kanyang duty, O Lord. Patuloy mo siyang samahan at patuloy na ingatan. At Lord, we believe, Panginoon, may purpose ka kung bakit nandoon si Tito Rod, Panginoon. Continue to give him, Panginoon, the wisdom, Panginoon, continue to give him the strength, Panginoon, kalakasan, at continue to give him, Panginoon, O God, yung pangunguna mo, Panginoon, yung leading mo sa kanyang buhay, O God, at gamitin mo, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon, na mas marami pang kaluluwa ang makakilala sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kailang puso na patuloy na nagpapakumbaba at nagpapagal sa iyong ubasan. Ikaw na po ang magbalik, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, and whatever their prayers, Panginoon, we lift it up to you. Dahil ikaw, Lord, ang higit na nakakaalam ng kailang sitwasyon. Ikaw ang higit na nakakaalam ng kailang pangailangan. Patuloy lamang po na ikaw ang mapapurihan sa kailang mga buhay, O God. And we pray din po, Panginoon, for Tito Ronnie, Panginoon, Tito Ronnie Gabrielio, sa kanyang prayer request for his family, O God, na andoon yung pagpapakilala mo sa kanilang buhay, O God. Thank you, Lord, for the life of Tito Ronnie, Panginoon. Thank you, O God, na pagkilos mo sa kanyang buhay, Panginoon. At Lord, his prayer for tonight, Panginoon, para sa kanyang anak, Panginoon, na si Marjorie Gabrielio, O God. Lord, na matanggal, Panginoon, mawala, Panginoon, yung kidney stone na ito, yung gallstone, O God. Lord, ang prayer niya, O God, na ikaw, Lord, ang magpagaling sa kanya. Ikaw, O Lord, ang siyang kumilos sa kanya, Panginoon. Na Lord, we declare your healing power, Panginoon, be upon her, Panginoon, O God. Extend your hand, Panginoon, to touch Marjorie right now, Panginoon, O God, that she will experience your healing power, Panginoon, your miracle, Panginoon, for you are the God, O God, or Jehovah Rapha, Panginoon, you who heals us, O God. Patuloy kang manahan, O God, at maranasan ng aming kapatid na ito na si Marjorie, Panginoon, O God, yung pagkilos mo, that it is you, Panginoon, who will heal her, Panginoon, O Lord. At sa apo din po ni Tito Ronnie, O God, na nawa ay makapasa sa kanyang UPCAT exam, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw ang magbigay ng wisdom sa kanyang apo, Panginoon, na maipasa po niya ang kanyang exam, O Lord. And we claim it the victory, O God, in Jesus' mighty name, na makakapasa po siya sa kanyang exam. And the prayer request din po for Mommy Met, O God, for Natalie, for her daughter Natalie, for the job application po niya in the Philippines. Lord, ikaw, O God, ang humipo ng puso sa kanyang, sa mag-hire sa kanya, sa company, sa mag-interview sa kanya, and for those handling her job applications, O God, praying, Panginoon, to touch the heart, O God, na andun yung favor, Panginoon, be upon sis Natalie, Panginoon, na ito ay magkaroon ng yung trabaho na dinidesire niya, Panginoon, ay mapangyari, O God. Whatever your plans, your purpose, Panginoon, ang siyang maghari at manguna, Panginoon, sa kanyang buhay, O God. At andoon lagi yung pagpapala mo, Panginoon, paggabay mo sa kanya, Panginoon. And we're praying for Brother Oristos Padilla, and his family for good health. Patuloy na ang pagsama mo
sa kanya at sa buong pamilya. Ang panalangin ng aming kapatid na ito, na patuloy ang pagkilos mo, Panginoon, O God, patuloy na balutin mo sila, cover them with the precious blood of Jesus, away from danger, but bagkos, Lord, manahan ka sa pamilya ng Padilla family, at patuloy na ikaw ang manguna, Panginoon, whatever their heart's prayer, their heart's desire, Panginoon, ikaw ang mag-pour out, O God, nito, kung ano, Panginoon, yung makakabuti sa kanila. Patuloy na maghari ka sa kanilang puso, sa kanilang buhay, Panginoon, O God. Hallelujah. And prayer request din po for Roberto Solas, normal BP. Yes, Lord, we pray, Panginoon, O God, na andoon, O God, yung pagkilos mo. Let the blood of Jesus flow na mag-normalize yung BP sa father ng aming kapatid ni Sis Carol, Panginoon. Si Tatay Roberto Solas, Panginoon, O God, na andoon yung pagkilos mo, Panginoon, O God. Fill him, Panginoon, pour out, Panginoon, O God, the blessings, Panginoon, the good health, Panginoon, O God, and mag-normalize ang kanyang BP, Panginoon. Away, Panginoon, the temptation na makakapag-trigger ng pagtaas ng kanyang BP, but bagkos, Panginoon, O God, give him always the wisdom, Panginoon, O God, na andoon, Lord, yung pagsunod niya, Panginoon, sa kung ano yung makakapag-normal sa kanyang BP, at protection always for Tatay Roberto Solas. Hallelujah. And we pray sa prayer request po for Pastor Billy Orensiada for complete healing. Praying, Panginoon, O God, na andun yung pagkilos mo, Panginoon, na magtuloy-tuloy yung kagalingan ni Pastor Billy, Panginoon, O God, whatever the sickness or illness that he is experiencing, Panginoon, praying, Panginoon, yung pagkilos mo to extend your hands, Panginoon, O God, yung healing power mo ang siyang kanyang maranasan. Thank you for his life na ginagamit mo sa inyong ubasan, at patuloy yung favor, yung blessings, yung healing power be upon him, O God, in Jesus' mighty name. At ganun din po, Panginoon, for Dave Vergara, for the schedule for his heart bypass operation. Lord, ikaw yung manguna, Panginoon, na mas sa madaling panahon, O God, mas ma-schedule yung kanyang heart bypass operation, O God. And we're praying, claiming, Panginoon, for the victorious operation, successful heart bypass operation, Panginoon, O Lord. At patuloy na comfort his heart, Panginoon, Lord, na hindi po takot, Panginoon, hindi worries, hindi fear ang mangibabaw kay Dave Vergara, bagkos, O Lord, paniniwala at pananampalataya sa iyong dakilang pangalan na lamang, Panginoon, that he will always have, Panginoon, the faith, Panginoon, that you are the God that who will heal him, Panginoon, in Jesus' mighty name. Hallelujah. And also praying, Panginoon, the Thanksgiving celebration for the son of Sis Blessy and Bro Don, for Kyrie ZBD. Thank you for the life of this, yung anak po nila. Salamat po sa buhay na nag-celebrate, Panginoon, ng kanyang birthday celebration today. Thank you, Lord, for your goodness sa kanyang buhay, at patuloy na doon yung pagsama mo sa batang ito, Panginoon, that he will grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, Panginoon, na doon yung patnubay mo, pag-iingat mo sa batang ito, yung blessings, yung provision mo, Panginoon, ang siyang patuloy, O God, na maranasan ng batang ito, Panginoon, O God, away from any distraction, away from any bad influence, but surround him, Panginoon, yung batang ito, surround him with a good influence, good friends that will lead closer to you, Panginoon. And we thank the life, Panginoon, of Sis Blessy and Bro Don, Panginoon. Continue to bind them with your love and spirit, and praying din po para kay Sis Blessy for your healing power be upon her, Panginoon, O God. Patuloy na manguna ka, Panginoon, O God. Complete healing be upon her, Panginoon. Patuloy na ikaw ang manahan, Panginoon, O God, at kumilos sa kanyang buhay, O God, na Lord, patuloy na itataas sa kanyang buhay, ang itataas niya ang kanyang kamay, Panginoon, O God, na ikaw lamang po ang may tataas sa kanyang buhay, O God, ay siya ay gagaling at itataas ang pangalan mo sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat at patuloy mo silang pagpalain, provide for their needs, Panginoon, ang buong pamilya ng Rayo family, Panginoon. Continue to provide for all their needs, whatever their prayers, Panginoon, their heart request, Panginoon, O God, Lord, ikaw ang mag-pour out nito, ikaw ang sumagot, Panginoon, ng kailang mga dalangin, at patuloy na pangunahan mo sila, O God. Lord, we thank you, Panginoon, for their life, Panginoon, na ginagamit mo sa kailang ubasan, O God. Continue to bind them with your love, with your spirit, Panginoon, O God, at patuloy na gamitin mo pa sila, Panginoon, sa iyong ministry, O God. Salamat, Lord. Hallelujah, O God. And prayer din po, Panginoon, for
Andrea Magtalas to overcome her situation right now, O God, as a request for Princess Angelo. Lord, we pray for Sis Andrea, Panginoon, that whatever her situation right now, Panginoon, O Lord, dalangin namin, tinataas namin siya sa inyo, Panginoon. We lift her up to you, Panginoon, O God, that Lord, that you, Panginoon, walk beside her, Panginoon, O God. Hold her hands, Panginoon, O God, that whatever the situation that she is experiencing right now, O Lord, that she will overcome it because you are with her, O Lord. Patuloy na pangunahan mo siya, patuloy na samahan mo siya, gabayan mo siya, Panginoon, O God, na Lord, katagumpayan, that she will be victorious, Panginoon, for you are the God of victory. Lord, patuloy na ang favor at blessing mo, Panginoon, O God, ang siyang manahan at manguna, Panginoon, sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, O God, sa kadakilaan mo, katapatan mo, Panginoon, O God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, O God. And thank you sa ginagamit mo, Panginoon, yung NPD team, Panginoon, night prayer devotion, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gawain na ito, O God, na patuloy, sama-sama kaming ipag-pray ang lahat ng mga prayer request, patuloy, sama-sama na dinudulog sa inyo ang lahat ng dalangin ng bawat ministry, Panginoon, O God, dalangin ng bawat isa, Panginoon, O Lord, na patuloy na maitaas lamang sa inyo, O God, dahil, Lord, we are nothing without you, O God. We cannot do anything without you, Panginoon, O God. Lord, apart from you, we are nothing. So we acknowledge you in our lives, Panginoon, O God, that you intercede, Panginoon. You are our great intercessor, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy namin dinudulog, tinataas sa inyo, O God, with a humble heart and spirit, Panginoon, O God, lahat ng aming mga dalangin, Panginoon, lahat ng aming mga prayers and petitions, Panginoon, O God, Lord, sa iyo lamang namin dinudulog, sa iyo lamang namin sinusuko, lahat ng bagay, Panginoon, everything about us, Panginoon, all our being, Panginoon, O God, we surrender it to you, Panginoon, O Lord. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Nagpapasakong, Panginoon, sa inyo, Lord. Lord, patuloy na mag-aandon yun, yung mag-flow, Panginoon, yung grace and mercy mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. And Lord, continue to give us the hungerness, O God, thirstiness, O God, of your words, of your spirit, Panginoon, O Lord. Pour out, Panginoon, your spirit, all of us, Panginoon, O God, na mas mag-govern kami ng Holy Spirit, O God, that we will not be distracted, we will not be tempted, Panginoon, O God, by any temptation in this world, O God, but pagkus, fill us, pour out your Spirit, empower each and every one of us, Panginoon, na maging strong pa ang aming faith sa iyo, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa kadakilaan at kabutihan mo, Panginoon. And we pray for all the churches here in Qatar, Panginoon, na gamitin mo ang bawat churches, Panginoon, O Lord, na maging united pa at gamitin mo ang ministry sa lahat ng mga churches, sa lahat ng ministry, the body of Christ here in Qatar, Panginoon, na gamitin mo as an instrument, Panginoon, O Lord, na mas marami pang kaluluwa, Panginoon, ang makakilala, madadala sa iyong paanan, Panginoon, O God. Lord, we desire, Panginoon, na Lord, lahat ng Filipino community here in Qatar, Panginoon, will all, Panginoon, O God, will humble down to you, will seek you, Panginoon, O God, and will acknowledge you as their Lord and Savior, Panginoon. And we extend not only for Filipinos, Panginoon, but every community, every nationality here in Qatar, Panginoon. Dalangin namin, O God, ang makilala ka, Panginoon, that they will know you, Panginoon. They know Jesus as their Lord and Savior, O God. Hallelujah. Use us, Panginoon, O God, to be the light and the salt in this world, Panginoon, O God, and help us, Panginoon, O God, to preach boldly, O God, your gospel to every people, Panginoon, O God, na saan mo man kami nilagay, O God, sa aming workplace, sa community where we belong, Panginoon, O God. Lord, that we have that boldness, Panginoon, that we have that opportunity, Panginoon, O God, to share you to everyone around us, Panginoon, O Lord, na wala po kami ibang babanggitin, Panginoon, kundi patuloy na ikaw ang siyang maitaas,
papupurihan sa aming buhay, Panginoon, O God. Lord, na hindi kami, Panginoon, ang makita, kundi Ikaw ang aming itataas, O God, sa aming mga buhay, Lord. Salamat sa mga lahat, Panginoon, ng Body of Christ na ginagamit mo at sa mga puso na patuloy na nagpapakumbaba sa iyong ubasan, O Lord. Ikaw po ang magbalik, Panginoon, ng patuloy na pagpapala, ng siksik, liklig, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. For we believe, Panginoon, O God, that our labor will never be in vain, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na masamba, maluwalhati, at mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. All this we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka
Panginoon. Only belongs to you, Jesus. Hallelujah. We thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Thank you, worship team.